Minsan pa po, binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa atin pong mga panauhin, mga bisita. At welcome po kayo sa The Lord's Temple Ministries na church. At sa umaga pong ito, meron pong nais iparating na mensahe ang atin pong Panginoon para po sa ating lahat. At bago nga po tayo patuloy na makinig, ay inaanyahan ko po muna ang bawat isa na muli po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos, narito kami ngayon sa inyong harapan. Nawa naging katanggap-tanggap sa inyo ang aming mga papuri at pagsamba, ang aming mga awitan, Panginoon. Naway ang mga naghandog nito ay galing po sa pusong malinis at dalisay. Puso na punong-puno ng papuri at pasasalamat sa inyo. Ngayon naman, Panginoon, ay pagpalain niyo po kami sa pamamagitan ng inyong mga salita. Patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin, upang ang bawat isa naman ay mapalakas, mapasigla, at makita namin ang mga buhay na katotohanan na galing po sa inyong kapahayagan. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita, Panginoon, at itago niyo po ako sa inyong likuran, at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang magningning at maluwalhati sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Kayo nawa ang siyang maitaas, at kayo lamang, Panginoon, ang siyang maluwalhati. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Sa pagpapatuloy nga po ng mga nakaraang tema po natin, ukol po sa napakahalagang paksa ng kalaguang espiritual sa buhay po ng mananampalataya. Alam po natin sa puntong ito, pinapahiwatig ng Biblia, ang katotohanan na ito'y isang panghabang buhay na proseso, na tayo po ay patuloy na dinadagdagan ng mga katangian na makikita natin kay Kristo habang winawasak o inaalis naman ang anumang mga makasanlibutan o makalaman na mga kaugalian. Ang malaking bahagi po nito ay ang ating banal na spirito, na kasama po natin, na nasa atin, patuloy na tinutulungan, ginagabayan tayo kung saan tayong daan dapat magtungo. Ang kabila naman ng proseso pong ito ay ang atin pong sariling conviction at commitment, na nagsesemento sa atin sa tamang landas na dapat po nating tahakin. Ang isang bagay na hindi po natin pwedeng alisin sa usaping ito ay ang salitang disiplina. Discipline as defined, ang sabi po is training expected to produce a specific character or pattern of behavior. Pagdidisiplina, lalo na sa konteksto ng pangsariling disiplina. The way the Christian disciplines himself or herself is not through just physical discipline, but through the spiritual disciplines that God has provided for each one of us. Lalo na nga po, ang panahon po natin sa kasalukuyan ay napakasama at punong-puno ng kadayaan at panlilinlang. Maraming tao ay ilang or iwas sa disiplina, sa maraming iba't ibang paraan at konteksto. Ngunit bilang mga mananampalataya, dapat po tayong maging pamilyar, at hindi lang pamilyar siguro, dapat din po tayong maging komportable sa salitang ito. Dahil marami pong mga patibong ang maring tumukso o tumutokso sa mga Kristiyano na madali o mabilis po sanang maiiwasan dahil lamang po sa disiplina. Kung meron lang sanang disiplina sa pagkakataong iyon, ay nakaiwas ang mga Kristiyano sa maraming kasawian. Madalas po kasi nais ng tao ng mabilis at madali na paraan para po makarating doon sa gusto nating puntahan. We want yung effortless. Pwede ba yung wala na lang akong gagawin? Pwede ba yung matutulog na lang ako? Pwede ba yung nakaupo lang ako? At pagdilat ko, nandun na ako. I mean, nobody would reject such things. Wala namang sigurong tatanggi sa atin kung meron man ganong uri ng paraan. Ngunit maliwanag na pong sinasabi ng Biblia na ang kalaguang espiritual ay sa pamamagitan lamang po ng pagpupursige, pagtsatsaga. Last week, yun po yung nakita po natin, bahagi ito ng disiplina din, yung perseverance. Ang patuloy na pagiging masigasig sa mga bagay na ito. If we want to succeed spiritually, we must become disciplined.
At yun po ang atin pong pamagat ngayong umaga. Discipline that produces growth in us. Mga kapatid, ganun din po sa atin pong mga panauhin, nawa ay maliwanagan po tayo sa mensahe ng Diyos sa umagang ito. Kailangan po ng disiplina. No? Or siguro sa mas magandang paraan, kailangan po ng pagdidisiplina sa sarili. Siguro ang isang angkop na patawagan din po dito, no? Or temang kinalalagyan po ng salitang self-discipline, malapit na malapit po siya sa idea ng self-control. No? Magkahawig po sila sa kanilang nais pong iparating na ibig sabihin. Mahalaga ito para sa atin sa kasalukuyang panahon at sa susunod pa na buhay po natin. No? Ngayon, tingnan po muna natin ang negatibo. Tingnan po natin yung ano nga ba ang nagiging resulta kapag hindi ito na ipapamuhay ng Kristiyano. Number 1 is the hazards of the undisciplined life. No? Ano ang panganib? Meron po kasing panganib. Kung wala, di bahala na. No? Wag na nating pansinin siguro ito kasi wala naman palang masamang mangyayari kung hindi. Pero meron po Meron pong panganib na pinapahiwatig ang kawalan ng pagdidisiplina sa sarili. Napakarami nga po, nabanggit ko, ng mga tukso at mga panlilinlang sa atin pong kapaligiran. At kung tayo ay magiging pabaya, kung tayo po ay hindi magiging handa, marami po ang mga kabigatang darating sa buhay po ng Kristiyano. No? Letter A is that self-indulgence is of the world. Naghahanap po ako ng magandang salita, terminolohiya, sa nakabaliktaran po ng self-discipline. No? And ang lumalabas po sa pinakamalapit po, pinakamalapit doon sa opposite na idea nito, is pagiging indulgent. No? Ang ibig lamang pong sabihin nito ay ang pagbibigay ng anumang kahiligan ng sarili. No? And sometimes we hear this even in advertisements, even in commercials. Sasabihin ng commercial, lalo na sa mga masasarap na mga pagkain or mga mamahaling mga bilihin, indulge yourselves. No? Parang hayaan mo, sige, mag-enjoy ka. No? And again, sa ibang mensahe, sa ibang pag-aaral, wala pong masama sa enjoyment. Kahit ang enjoyment po ay galing po sa Panginoon. Pero lahat ng bagay sa buhay ng mananampalataya ay inilalagay po natin sa tamang konteksto. Now, being self-indulgent and being overly indulgent is from this world. At alam natin lahat ito. Bakit po? Kasi hanggang ngayon, yan po ang nagpapatuloy sa sanlibutan natin na kung nasan po tayo at yan din po ang pinanggalingan po natin. Hindi po ito nalalayo sa atin pong mga karanasan bago po tayo nakakilala sa Panginoon. Pinapahayag ito ng ilang mga salita ng Diyos. Una sa Efeso, Kabanata 2, 1 hanggang 3. Sabi naman po dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman. At ito po yung mahalaga po, ito yung susi, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. And there's the result as well. No, ano yung ginagawa natin, anong ginagawa ng taong wala pa po sa tamang pagkilala sa Diyos, at ano din po ang resulta po nito. Puot at galit ng atin pong Diyos. Diba? Sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Yan po ang buhay. Yan po ang karakteristik ng sanlibutang ito. No? Nilinaw din ito sa aklat po ng Tito, Kabanata 3, talatang 3. Noong una, tayo yung mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Again, it's not hard to see. No? Buksan mo lang iyong mata, buksan mo lang iyong tenga, makikita mo yan hanggang ngayon sa sanlibutang ito. No? And this is what marks the world. Ito ang senyales, ito ang marka, ito ang palatandaan na ito ay sanlibutan. Binabanggit ang mga salitang alipin. No?
Hindi tayo makatakas, makaalis kahit nagustuhin man natin at wala naman talagang may gustong makaalis po dito. Kasi masarap siya, masaya siya, enjoy siya. Ba't naman gagawin ng mundo? Ba't naman gagawin ng sino mang tao ang isang bagay kung hindi naman siya masaya sa kanyang ginagawa? And we see that even now. No? Sinasabi, pinapahayag ng mundo, sa bawat tao, gawin mo gusto mo. Kung kailan mo gustong gawin. Buhay mo yan at walang dapat pumigil sa iyo. Yan ay karapatan. No? Karapatan mong mabuhay kung anong gusto mong gawin. No? Siguro nga kung masusunod lang ang tao, no? Kung hahayaan lang natin masunod ang tao sa lahat ng kanyang kagustuhan, wala na sigurong naimbentong batas. No? Kahit yung idea ng batas, may mga tao sa mundo na galit sila sa ideya ng pagkakaroon ng batas. Bakit ako pangungunahan ng ibang tao, no? Bakit ako pagsasabihan ng iba na huwag kong gawin to, bawal kong gawin yan, buhay ko naman to, no? Pinapamuhay nila yung nabanggit ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 15, 32, ikalawang bahagi. Ang sabi dito, naka-quotation marks po, no? Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Yan ang kanilang mantra. Yan ang kanilang motto. Yan ang kanilang ipinapamuhay. Let us eat and drink and be merry. Bukas naman mamamatay tayo eh. No? And they have taken it to heart as we have as well before. Noon, ganyan din po ang atin pong pananaw. No? Giving in to reckless and ungodly passions. No? Susulitin ko na ang buhay na ito. Ika nga nila. Subukan mo mang layuan o di kaya kontrahin ang mga bagay na ito, marami silang itatawag sa iyo. No? Ikaw ay killjoy, KJ ka. No? Hindi ka marunong makisama. Hindi ka marunong makigawi. No? Ikaw ay nagbabanal-banalan o feeling mo ang taas ng tingin mo naman sa iyong sarili. No? Marami ang alipin ng laman, no? At hindi nila alam ang realidad ng kauuwian po nila. Nabanggit na natin kanina ang puot ng Diyos at pinapahiwatig naman ng Hebreo, Kabanata 27, ang isa pa pong malagim na katotohanan. Tinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. The first part is common knowledge. Alam ng lahat ng tao mamamatay sila, kaya nga sila nag-enjoy to the max. Di ba? Hindi yan yung point. Hindi yan yung pinapahiwatig ng talatang ito. Hindi yun yung pinapahalagahan. No? Because many people, if not all people, know that one day they will die. What they don't know is the second part. No? They will face judgment. Haharap sila sa hatol. No? At wala silang ka-idea or they make light of it. No? Either hindi sila naniniwala or pinapawalang bisa o halaga nila ang mga ganitong kaisipan. No? Instead of treating life as a sacred gift from God, they view it as an excuse to do whatever they want. Kaya again, balikan ko yung pinakapunto, self-indulgence is of the world. No? Kapag wala pong pagdidisiplina sa sarili, ito po ang malamang mangyayari. Kasi this is just the opposite of it. No? To discipline yourself is hard. It's taxing. It takes something away from you. While indulging yourself is quick and easy. Pagbigyan natin ng kahiligan, yun ang mas madali. Diba? Yun ang gusto po natin. No? Ang salita ng ating Panginoon ay nagdudulot ng maliwanag na katotohanan kahit po sa kanyang sinabi. No? Sa Mateo Kabanata 7, 13 hanggang 14. Sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. No? And verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. No? This, of course, pertains specifically to that message of salvation. But we can also apply it as a principle to many general things, katulad nga ng usapin po natin ngayon. Many people don't seek out the narrow way, the narrow gate, kasi mas madali dun sa maluwang. Mas gusto ng tao yung madali. No? And madali naman talaga mag-indulge ng ating mga sariling mga
kinagugustuhan. No? Pero yan po ang letter A, no? Ang pangalawa naman po dito, mas matindi, letter B, carelessness will lead inevitably to sin. No? It leads to sin. No? Ang pagiging pabaya. Kaya hindi na nga nakakagulat na ang Kristiyano ay nakakaranas ng maraming kahirapan at kabigatan sa kanyang buhay. And this is speaking in a general sense. Pangkalahatan po ito. Normal po ito. Bakit? Namumuhay kasi siya ng tama sa likong mundo. Namumuhay siya ng matuwid sa baluktot na mundo. And that's hard. No? Mahirap po yun. No? Habang iniintay niya ang kanyang pag-asang buhay galing sa Diyos, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, no? Tayo ay nananatiling nasa mundo. Pero pinapayo ng Biblia na hindi taga-mundo, kundi nandito lamang kasalukuyan sa mundong ito. No? Habang ang mga taong nabuhay na kay Kristo ay tinatawag na sumunod sa Diyos at panindigan ang mga bagay laban sa laman. No? Kaya naman yun yung struggle. Yun yung hirap. Yun yung challenge sa buhay po ng mananampalataya. Ang paalala nga po ni Santiago ay napakahalaga. Sabi po niya sa Santiago Kabanata 1:14 hanggang 15, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. No? Muli, simple lang po ang nais pong sabihin ng sumulat po, si Santiago po, ukol doon sa pagnanasa na nasa atin. No? To follow our desires is easy, but they always come at a cost. At ang cost po dito ay ang eventual na pagdating ng tao sa bunga ng kasalanan at yun po ay kamatayan. No? Everyday Christians deal with the push and pull of the world. And it is our desires. No? Ang mga pagnanasa na nasa atin ang siyang madalas nagagamit na pain para po tayo ay mapahamak. No? Ito'y nakakapagdulot ng matinding kalungkutan at kahirapan sa atin pong buhay. No? The problem is when you allow these temptations to set in. No? Because there will always be desires. At ito yung punto na kailangan pong intindihin at unawain po natin. There will always be desires. No? We will never be able to suppress every desire. No? And that's not the point. Hindi po yun ang tinuturo po ng Biblia sa atin. Na mamuhay tayo na parang mga monghe na nakatira sa bundok. Hindi po eh. But ang isang katotohanang nagpapasaya sa atin o nagbibigay ng aliw sa atin is that these desires can always be controlled. Kaya nga self-control eh. They can always be controlled. No? The battle lies not in suppressing every desire, but controlling these desires. Alam natin lahat ito. Nararanasan po natin ito sa maraming iba't ibang paraan. Ako, ang favorite ko po, hindi ko favorite, madalas ko pong nababanggit kasi yun po yung struggle ko, ay yung inis or galit. No? Lalo na po sa akin pong, lagi pong nasi-share, sa akin pong pagmamaneho, pagdadrive, pagmamotor. No? Payapa po akong tao, pero pag nasa likod na po ako ng manibela, nag-iiba po ang anyo ko. Hindi po automatic yun, Nag-iiba po ang anyo ko pagka may mga bastos sa kalsada. No? And there is that desire. Sa isang banda, mali ba yung kaisipan ko? Ako ba ay mali sa pag-iisip na mali yung ginagawa ng motorista na yun, Bastos yung motorista na yun, No? Barumbado yung nagmamaneho na yun, Technically, tama ako. Pero kung hindi ko susupilin, hindi ko kokontrolin yung galit na iyon, na technically tama naman yung aking paninindigan, maaari itong magdulot ng pagkakasala. Maaring ang galit ay magbunga ng ibang bagay. No? Makapagsalita ka na ng hindi maganda, makagawa ka na, mamisikal ka na sa ibang paraan. No?
Hindi naman mali yung nararamdaman ko na mali yung ginagawa nila eh. Di ba? Bakit parang walang kaayusan? Bakit ang gulo-gulo? No? But if I do not control that anger, that irritation, it will have the best of me. Ako ang madadaig, ako matatalo. No? Mali na nga yung ginagawa nila at kung ako yung nagpadala, mali din yung gagawin ko. Parehas na mali, wala pong tama. No? Two wrongs do not make any right. No? So, yun po yung isang paalala. No? There will always be that desire. No? Ngayong umaga lang, sino po dito ang may desire na matulog pa? No? Sinong nagising ng kanyang alarm at sabi ng iyong katawan, no? Malamig pa. No? Ang sarap po magkumot ka, mamaya na. Konti lang, kahit 5 minutes lang. Naranasan niyo na yung 5 minutes yun, naging 2 oras. No? That's desire. Mali ba yun? Sa ibang panahon, hindi. Diba? Sa ibang pagkakataon, wala namang mali, pero meron kang layunin ngayong umagang ito. Ang layunin mo ay araw ng linggo, araw ng pagsamba, araw ng ating gawain. The desire to rest is not wrong, pero you have to control it. Dapat sa tamang paraan ito. No? We can never completely, no? Paalala ko po, no? Never completely suppress the desires. Pero ang mas magandang gawin, kasi imposible yan eh, gawin natin yung mas abot kaya. Ang abot kayang gawin sa tulong at biyaya ng Diyos ay kontrolin ang mga bagay na ito. Hindi naman kasi tayo dapat automatic nagpapadala. No? And again, yun yung paalala ni Santiago, no? Yung dulo nito ay kapahamakan. No? Ma-enjoy mo yung indulgence mo sa kasalanan, ngunit sa dulo nito ay kasawian naman ang aanihin mo. No? Kaya dapat po tayong mag-ingat at huwag tayong maging pabaya. Yan po ang paalala sa Hebreo, Kabanata 2, 1-3. Kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. No? Kaya't kailangan panghawakang mabuti. Pangalagaan po ito. No? Huwag tayong maging pabaya. There are many examples of servants, of people of God in the Scripture, outside of Scripture, na nagsimula ng maganda, ng mabuti, ng tama, pero nagtapos sa mas malagim at malungkot na kalagayan. No? The most obvious reason we can easily observe, lalo na doon sa mga nasa Biblia, is because generally a lack of discipline. No? Which eventually translates to a lack of obedience. Pag wala kang disiplina, susundin mo nga yung kagustuhan mo lang. Gagawin mo lang yung madali, yung mas nakakahiligan mo. No? And eventually, it becomes stubbornness, katigasan ng ulo, or complacency, kapabayaan. No? These are the aspects of an undisciplined life. No? Halimbawa na lang, alam natin kahit yung kabuuan ng Israel, paulit-ulit silang tumanggap ng mga pabala at talagang, alam mo, sinuri sila ng Diyos. I mean, hindi naman, alam mo yan, unang pagkakasala, pinarusahan agad sila. Hindi naman po eh. Maraming pagkakataong binigay sa kanila. Time and time again, God sought them out through the prophets. Pinaalalahanan sila, pinagsabihan sila. Ngunit, hindi sila nakinig. No? At ang sabi nga po ng Aklat ng Awit, 81, 11-14, sabi niya, ngunit kayong mga Israelita na aking mga mamamayan, hindi kayo nakinig at sumunod sa akin. Kaya hinayaan ko kayo sa katigasan ng inyong ulo at ginawa ninyo ang inyong gusto. Kung nakinig lang sana kayo sa akin at sumunod sa aking mga pamamaraan, kaagad ko sanang nilupig at pinarusahan ang inyong mga kaaway. There were many times Israel was subjugated and defeated by other nations. Yan ang nagpapatunay. Kung sana naging masunurin sila, niligtas sila ng Diyos. No? But because they were hard-headed, because they were stubborn, they did not listen.
Yan po ang kanilang kinahinatnan. No? And ang punto dito, sabi ng Diyos, pinayagan ko lang kayo. Yan ang gusto nyo, sige, yan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi nyo kasi nakikita kung ano ang idudulot nito. Kahit si Haring Solomon, ang anak ng dakilang haring si David, no? At ang kamangha-mangha pa kay Haring Solomon, he holds and still holds, no, the title of the wisest of all the land, no? Pinaka matalino, no? The most wise king. Siya ang pinili ng Diyos para buuin, no? Itayo ang templo, no? But even he failed because of neglect, because of carelessness. Yung mga maliliit, parang ama niya na nauna din sa kanya. Ang mga bungang matitindi at nakakapagdulot ng kapahamakan ay nagsimula sa mga maliliit na bagay. No? Ang dulo nga nito, no, sabi sa unang hari, kabanatang 11, talatang 9-11, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. No? Solomon, the wise king, kahit siya ay napatalbog, napatalsik dahil sa kapabayaan. Many scholars, many learners of the Bible, they assume, they can see clearly na nangyari ang mga kapalpakang ito nung tumanda na po si Solomon. No? Hindi ito nangyari nung bata pa siya, nung maalab pa siya, nung kakatayo lang nung templo. Malamang sa malamang nangyari ito nang matagal na. Masagana ang kaharian, ngunit doon nagsimula ang kapabayaan. The end result is never worth it, no? Pagdating sa kasalanan. Tayong mga mananampalataya ay inihiwalay na ng Diyos. Ginawa na tayong banal ng Diyos. We have been set apart. No? Di man tayo pinanganak sa kalagayan ng mga Israelita sa sinaunang panahon na napakahigpit at tindi ng kautusan, pero tinatawag din tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan din naman. No? The result of indulgence is destruction. Kahit gaano pang kaakit-akit ang kasalanang ito. How do we resist these things? Una, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, and lastly, by our self-discipline. No? Kaya nga, tignan po natin number 2, the great value of self-discipline. No? Bago nga natin nakilala ang salita ng Diyos, ang kapahayagan ni Kristo, lahat tayo ay nabubuhay para lang sa ngayon, para lang sa kasalukuyan, para lang sa ating sarili. No? Life, as we knew it, was everything on earth. Possessions, comfort, achievements, security, that was all that mattered. Yun lang mahalaga. No? Yun lang ang pangarap at layunin po natin. Pero ngayong tayo ay tumanggap na ng kapahayagan ng Panginoon, alam natin na mayroon pong mga bagay na mas mahalaga kaysa sa buhay sa ngayon. At nabanggit na nga po natin yung kanina, ang buhay sa susunod. No? Hebrews 9:27, di ba? Ang pagtatapos ng buhay natin dito sa lupa ay hatol. What comes next after that? Yun po yung mas mahalaga. No? Nakikita ng mga mananampalataya ang diferensya ngayon ng pansamantala versus yung pangwalang hanggan. At dapat nating tignan yung mas mainam sa dalawang ito. Kaya naman ito ang pinaalala ni Apostol Pablo at yun po yung atin pong pinakatinatalakay. Sabi po sa unang Timoteo, Kabanata 4, 6-10, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Huwag mong pag-aksaya ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na
ng mga mananampalataya. No? So, ilang mga bagay ang pinapahiwatig dito ni Apostol Pablo. Bigyan natin ng pansin ang pinakamahalaga po. No? Letter A, let us be mindful of eternity. No? Sabi nga po sa verse 8, no? Balikan ko po yung talatang 8. No? May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sabagat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. No? One thing that I really like and I really love even to teach and to explain is the value of perspective. No? Perspective, napakasimpleng bagay. Ang kaliwanagan ng pananaw, no? Base doon sa impormasyon na mahalaga. No? Usually, it's used by many artists. Kasi pagka nagdo-drawing ka ng kahit anong bagay, kailangan mong linawin una sa lahat anong perspective ang papakita mo. No? Ako ba'y nasa baba, nakatingin sa malayo? Ako ba'y nasa taas, nakatingin sa baba? It matters. Diba? Perspective in this sense, in the sense of teaching, in the sense of the Bible, is that because of this information that we now have, because of the revelation of God that we now have in our hands, no? Hawak na natin ang kapahayagang ito, what does it bring us? Anong perspective ngayon ang meron tayo? Anong pananaw ang meron tayo ngayon dahil sa impormasyon na ito? Perspective is very important sa maraming bagay. Diba? Sa pagbili ng kagamitan, sa pag-assess ng anumang bagay. Diba? Bibili ka ng mamahaling gamit. Ngayon, anong unang gagawin ng tao ngayon? No? Wag ka lang tumingin sa presyo. At maraming mga tao nagkakamali kasi pag tinignan nila yung presyo, ay mahal to, siguro maganda. Marami na pong nagoyo sa ganong kaisipan. Now, you see, ang una mong titignan is reviews because it gives you perspective. Ito, magandang brand to, magandang quality nito. Pero, yun lagi mong hahabulin. No? Problema ngayon, pati sa review, may pandaraya na. Kaya hindi ka na rin pwedeng umasa sa review lang online. No? Kaya pinakamaganda, tukuyin mo at hanapin mo yung mga tao na mapagkakatiwalaan na mismong nakabili o nakaranas ng bibilhin mong produkto. It gives you perspective kasi. No? Kaya nga gusto natin in every review is honesty. Kung maganda, sabihin mo maganda. Kung pangit, sabihin mo rin pangit. No? Kasi yan yung nagpupuno ng impormasyon sa atin. Ang Biblia pinahayag sa atin ng maraming mahalagang bagay. One of which, again, is our topic, point, is that of eternal life. No? And that's general na idea ng eternal life. Merong buhay na walang hanggan. No? That's a given. That's normal ang sabi po ng Bible. Ang punto, tandaan niyo po, buhay na walang hanggan. Ang tanong, saan kang bahagi ng buhay na walang hanggan? Saan kang landas? Kasi meron daw dalawang landas, sabi ng Biblia. Parehas pong buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa kapahamakan o buhay na walang hanggan sa katwiran, kabutihan, at kabanalan? Those are only the two choices. So it's still eternal life. No? Ang parusa man sa impyerno ay buhay na walang hanggan. Tandaan niyo yan. No? Kaya huwag kayong mag-alala sa buhay na walang hanggan. Meron tayong yan lahat. Ang tanong na lang ngayon ay kung saan mo ito, no? Saan mo ito gugugulin panghabang panahon. No? And these things, this truth should motivate us, should lead us to correct decisions. Sapat na yung impormasyon para hindi tayo mapahamak. Sapat na yung impormasyong ito para matuto tayo, para mag-ingat po tayo. And that's the point Paul is making here. No? Kaya nga sabi niya, may pakinabang sa physical. No? Hindi naman niya sinasabing walang pakinabang ang anumang bagay na physical. There is great value to it. Pero ang sabi niyang mas mahalaga ay ang pagiging makadiyos. Godliness. No? Ang pagiging makadiyos ay may mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Kasi sabi niya, hindi lang ito para sa buhay na ngayon, kundi para din sa buhay na darating. No? We must work harder, no, and greater for
godliness, ang sabi po ni Paul. No? Dapat natin itong alalahanin pong palagi. Because all of us suffer from marami pong katawagan sa sa phenomena na ito eh. Usually ang ginagamit ko po ay tunnel vision, no? Ang tunnel vision po, ibig sabihin po, tayo po ay ang mata po natin ay marami pong nakikita, no? Huwag kayong maniwala na mas malaking mata, mas maraming nakikita. Pare-parehas lang po ang butas ng mata natin, no? Ang mata natin maraming nakikita. But usually we can only focus on one thing. Diba? Pag dyan ako nakatingin, doon ako nakatingin. Pag dito ako nakatingin, yan lang nakikita ko. But we also have peripheral vision. Doon ako nakatingin, nakikita ko pa rin ito, pero doon ako nakafocus. No? What tunnel vision means is, pag nakatingin ka sa isang bagay, sa sobrang concentrated mo sa isang bagay, hindi mo na napapansin ang ibang mga bagay sa paligid, even in your peripheral. No? At pag ang tao ay na tunnel vision, marami pong minsan nakakatawa ang resulta po nito. No? Minsan kahit na alam mo 'yon, nakatingin siya sa iyo, nakatingin siya sa ibang nakatingin siya in your general direction. Alam mong sagap ka niya sa paningin niya. Pero kahit kumaway-kaway ka, hindi ka niya makikita. Either may tinititigan siyang mabuti or usually what happens is may iniisip siyang ibang bagay. So kahit dito ako nakatingin at yung tinitignan ko ay nagpapatawa na, pero ang lalim ng iniisip ko, wala akong nakikita. Even though bukas ang aking mata. That's what it is. So what tunnel vision here means is that kung tayo po ay masyadong nakafocus sa sanlibutan, mahalaga ang buhay natin sa kasalukuyan. Ito'y ginagamit natin para po paglingkuran ng Diyos. Ito'y ginagamit po natin para po tuparin ang ating mga responsibilidad at mga tungkulin. Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay anak, kung ikaw ay nasa trabaho, all of these things are useful and beneficial kung ginagawa natin ng mainam at tama. But to solely focus on the world, mali po yun. Yung dito na lang tayo nakatingin, no? Yung nakatuon na lang ang ating pansin sa mundo, sa sanlibutan, na hindi na natin nabibigyan pansin, napapahalagahan ang maraming ibang bagay. Maraming tao, when you tell them, when you speak with them, sasabihin nila, oo, mahalaga naman yung spiritual eh. They admit it. I mean, naamin nila. Kung totoo o hindi na natin yun, wala na tayong pakialam doon, hindi naman natin alam ang puso ng ibang tao. Pero makikita mo ito sa kanilang mga gawa. Kung mahalaga ba talaga sa kanila ang spiritual. Kasi nga maraming tao, focus na lang sa sanlibutang ito. No? That is beneficial a little bit. Pero kung kakaligtaan mo naman yung mas mahalagang bagay, baliwala po ang lahat ng paghihirap natin at mga pinagdaanan natin at mga naipundar natin sa sanlibutan kung mauuwi lang din naman pala tayo sa kapahamakan. Eternity puts things in the proper perspective. No? Kahit nga ang buhay sa dating buhay natin bilang mga makasalanang tao, pinakamalaga sa atin ang buhay natin at ang patuloy na pamumuhay natin. Kaya sa dati nating buhay, takot na takot tayong mamatay. No? Because of salvation, dahil sa kaligtasan, dahil sa buhay na walang hanggan, nabago ang perspective ng mga Kristiyano. No? At sabi ko nga po, pag tinanong mo yung Kristiyano, pag tinanong mo siya, gusto mo na bang mamatay? Ang sagot niyan malamang ay hindi. Kasi ang tanong ba kung gusto mo na eh. No? Pero kung ang tanong mo ay, handa ka na bang mamatay? Ang sagot ng Kristiyano sa'yo, dapat ay, oo. There's a difference. Pag sa dati nating buhay, tinanong mo, gusto mo bang mamatay? Ayoko. Handa ka na bang mamatay? Basta ayoko. Nagbago na yung kaisipan eh. Nagbago na po yung pananaw natin. No? So we must be careful to focus on the things that really matter. Maglalaho ang lahat ng bagay sa mundong ito. Eventually, matatapos ang buhay natin sa mundo. Kahit ang mga iniwan natin, mga pinundar natin, pinaghirapan natin, kahit yung ipinamana natin, one day it will stop mattering to us. Mawawalan din ito ng bisa at kahulugan sa atin. Anong maiiwan? Diba? Ano ang dapat nating paghandaan? Jesus taught this lesson well. Sabi po sa Matthew chapter 6, 19 to 21.
Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. What is our perspective now? Let us be mindful of eternity. Let us appreciate salvation. No? Let us treat it with the value that it has, with the care it deserves. No? Basahin ko po muli yung verse 10 ng 1 Timothy 4. Dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. No? Ang mga mananampalataya ay silang mga tao na siyang sumampalataya at nagtiwala sa Diyos. Sinuko nila ang kanilang buong buhay bilang pagsunod at paglilingkod sa Kanya. No? Remember that salvation is and will forever be the greatest gift that anyone could ever receive. Sabihin mo sa akin ang pinakadakila, pinakamagandang kaloob na natanggap mo, pinakamagandang regalong natanggap mo sa buong buhay mo. And I will tell you, nothing will beat salvation. No? Naalala ko, ito naman siguro ang pamilyar o common sa mga maraming tao sa kasalukuyan. The happiest day, the first happiest day of your life, sarili mong buhay, ay kung nakaranas ka na nito, ay kapag kinasal ka na sa pinakamamahal mo. That's the first happiest day of your life. Totoo po ba? Amen. Amen, Pastor. Amen. Ngongo No, totoo ba? Mahal niyo pa ba mga asawa ninyo? Hindi ba totoo? Ako lang po ba yon? That was the first happiest day nung kinasal ka. No? Lalo na siguro, let me clarify, lalo na kung ito'y nasa maayos na paraan, ako'y mapalad at pinagpala ng Panginoon kasi ako ay nakapangasawa ng ako'y mananampalataya na. At ang napakasalan ko rin, syempre, automatic, mananampalataya din. Not many people, not all people are given that same privilege. Hindi talaga lahat At yun ang isang katotohanan ng mundo. But that was the first. The second one, admittedly, cliche man sabihin, the second was nung pinanganak ang una mong anak. Pasensya na sa mga pasensya na po sa mga hindi po panganay Tandaan niyo po na ang mga magulang pinakamasaya sila sa panganay nilang anak. That's the pribilehyo ng panganay po 'yon. Wala na pag pinanganak yung pangalawa, pangatlo, ako bunso po ako, pangatlo sa magkakapatid. Alam ko pong sige na, larga na, alis ka na, okay na. Di ba? That's normal. Pero yun po yung pangalawa. And what else? What else can we think of na ano yung mga pinakamaganda, pinakadakila, pinakakapuri-puring mga kaloob na tinanggap natin? Sa trabaho ba? Sa paaralan? Mga pangarap nating natanggap? Whatever it is, even the most happiest, your most happiest memory, the most precious gift that you receive, it doesn't compare to salvation. Hindi mo maikukumpara kasi wala pong kapantay ang kaligtasang pinagkaloob ng Panginoon. And that's only if you really understand it. Kaya nga maraming hindi nagpapahalaga sa kaligtasan kasi doon tayo tumutungo sa ganong paliwanag kasi kung naintindihan mo ito, papahalagan mo ito So the fact na hindi ito pinapahalaga ng ilan, ibig lamang sabihin malamang ay hindi talaga nila ito naintindihan. To think of salvation as what it is. Kung sino tayo nung tinanggap natin ito, sino ba tayo mga hindi po karapat-dapat mga makasalanan sa mata ng Diyos? At tumanggap tayo ng kaligtasan dahil lang sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Naligtas tayo dahil wala tayong ginawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So when I say, let us appreciate salvation, hindi natin kailangan dagdagan yung halaga ng kaligtasan. Mahalaga na siya
Hindi mo na kayang dagdagan pa ang halaga, hindi mo na kayang pataasin pa ito. Mataas na po siya. But it's more of the idea of let us see it for what it really is. Alam mo yun? Madalas sa mga palabas, bilang pagpapatawa o bilang punto ng comedy, alam mo yun, minsan yung character sa mga palabas, sa pelikula, sasabihin sa kanila, yan, yung hawak mong mahalagang batong hiyas, yan ang pinakamamahaling bato sa balat ng lupa, ganito, bla bla bla, alam mo, minana pa yan ng mga ganito, tapos bilang katatawanan, talaga ba napakahalaga nito? Sabay init siya. At tinapon, at kinalimutan, at tinapakan. Nakakatawa kasi, kasi mahalaga yung bato na yon pero tinapon lang niya. And it gives that idea of, maraming ganyan kasi sa buhay natin. And pag inisip ng marami sa atin na kaligtasan, mahalaga yon, pero ganong kahalaga ba siya sa'yo? Ano ba talaga ang halaga niya? And do you in fact appreciate it? No? Do you really appreciate what God has done for you? Do you really appreciate the salvation that you have received? No? Kasi kung na-appreciate mo ito, dadalhin ka nito sa pangkaraniwang kaisipan na naranasan na po ng maraming mananampalataya. Napupuno ka ng kagalakan, napupuno ka ng pasasalamat sa iyong puso para sa Diyos na nagligtas sa iyo. No? Kung meron dapat tayong, alam mo kung meron man po dapat tayong bigyan o tanawing utang na loob na walang halong bahid, yung totoong utang na loob, siguro dapat pinakamataas sa lahat yung utang na loob natin sa Panginoon. Marunong tayong kumilala ng utang na loob sa ibang tao no? Pero madalas nakakaligtaan natin yung sa Diyos. No? Kasi doon ka dadalhin sa kaisipan Ang next nun is, paano ko maipapakita? When you love someone, and that loved one gives you a gift, gusto mong ipakita doon sa minamahal mo na na-appreciate mo yung binigay niya. Hindi po ba? Paano natin maipapakita sa Diyos ang appreciation natin? No? Isa sa mga paraan na matututunan ng mananampalataya is that I can give thanks to God by doing what is pleasing to Him, by devoting myself to Him, by living a life of glory for Him. Kasi yun lang naman ang pwede kong gawin. Hindi ko naman to kayang bayaran in kind. Hindi ko naman to kayang palitan. No? What's the next best thing? No? Kaya tayo nakarating sa Roma 12, talatang 1. No? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No? Kaya nga alam mo yun, sa isang banda hindi ito utos No? Nakikiusap ang ginamit na salita sa Tagalog po natin. Sa English ang ginamit po ay exhort or I urge. No? Parang pinapahiwatig ni Pablo ang isang simpleng bagay. No? Hindi ito nakapagtataka, hindi ito isang kabigatan, kung nauunawaan mo talaga. Pero kung nais nating marating ang dulo nito, kung gusto natin ang ating mga sarili ay maging handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, we need some work to be done. There's some work to be done. Kailangan nating baguhin at ayusin ang ating mga sarili sa tulong niya. Because as it is, wala tayong maipaglilingkod sa Diyos sa sarili nating kalagayan, sa likas nating kalagayan. No? If I want to reach that worship, I have to change myself for the better. Pinaalala din niya sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 3, 1-3. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. No? Ang Kristiyano na hindi layunin ay maging makadiyos ay mayroon pong nakapagtatakang kalagayan. No? Medyo na nakakapagdalawang isip po pagka ganun po ang nakita po natin. No? Ang buhay natin ay ngayon na kay Kristo na.
At nasa Kanya lamang ang ating pag-asa sa buhay sa ngayon at sa susunod. No? Kung totoo ang pag-asang ito, dapat nating ipakita ito sa ating pamumuhay. Let us appreciate it. Let us show God how much we value the salvation He has given us. No? And kung ang kapalit niyan ay pagsuko, kung ang kapalit niyan ay ang pagsunod, so be it. Because that's what appreciation is. Diba? Binibigyan tayo ng mga regalo dito sa mundo. Marami sa mga regalong yan, kaya naman din nating bilhin. But we still appreciate them. Diba? I mean, mahirap bilhin ko ngayon. Hindi ko mabibili to ngayon din. Pero kaya kong pag-ipunan to. Kaya kong bilhin din to eh. Many of the gifts we have, we receive, are common sa mundong ito. Pero ba't hindi mo tratuhin yung regalo, yung kaloob na walang kapalit, yung kaloob na walang katulad, ba't hindi yun yung pahalagahan natin? Bakit parang baliktad? Bakit yung kaloob sa tao parang laki-laki ng utang na loob natin, pero yung kaloob galing sa Diyos parang ang babaw-babaw ng tingin natin? And that's the point of letter B. Let us appreciate salvation. No? Hindi lang yung, ay ang ganda, ay ang nakakasaya, ay nakakatuwa, pero hindi mo naman pinapansin talaga. We have to show it through our actions. No? Bubuuin ko nga yung binasa natin kanina. No? Ito yung sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:32. Ito yung context niya. Kung ang pakikipaglaban ko sa mabamangis na kaaway sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Yung pangalawa po ang mas mahalaga. Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. If the Bible is not true, if salvation is not real, mas mabuti pa nga, tigil na natin to at gawin na lang natin yung gusto natin. Pero kung totoo ang Biblia, kung naranasan natin ang biyaya ng Diyos, kung nakatanggap tayo ng kaligtasan, there should be change in us. Dapat may magbago sa ating buhay. Ang mga ito ay tumutukoy sa kung ano ang magtutulak sa atin para tayo ay magdisiplina ng ating sarili. Mahalaga po kasi ang motivation eh. Pag wala pong motivation sa anumang bagay, hindi po tayo tatagal. No? Nakakapagod kasi yun, nakakasawa kasi yun, nakakabagot po kasi yun. But if a person is motivated, kung maliwanag sa kanya ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito, ipagpapatuloy niya ito sa kabila ng mga pagsubok at mga kahirapan. When we think, bakit ko ba pagsusumikapan maging maayos, maging makadiyos, etong mga bagay ang ating isa-isip. Letter A yung pangwalang hanggan, eternity. No? Let us be mindful of eternity. Letter B, let us appreciate salvation. Ito, sapat na po ito. Marami pa pong ibang dahilan kung tutuusin, pero ito lang, pangunahing mga dahilan, sapat na po ito para tayo ay malagay sa tama na daan. Para tayo ay hindi mawala. No? Sapat na ito pag nahirapan ka, pag nabimbigatan ka at umaabot ka na sa punto na gusto mo nang sumuko. No? Napapagod na ako. No? Nalulungkot ako, maraming mga kabigatan, maraming mga kahirapan. Parang ayoko na, parang gusto ko nang sumuko, parang gusto ko nang tumalikod. Lalo na po sa mga naglilingkod sa Diyos, mas lalo pa ang kabigatang iyan. Anyone who is serving in any form of ministry knows what I'm talking about. What keeps you going? Yung katabi mo sa church? What keeps you going? Yung papuri ng ibang tao? Recognition? What keeps you going? Yung leader mo, yung pastor mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo? No. Nothing else can keep us going except the reality of the Christian life. Sapat nang maalala mo na ano bang ginawa ng Diyos para sa akin? Kasi nga, yun eh, pag nafo-focus tayo sa mga mahihirap na bagay, sa mga kalungkutan ng buhay, medyo natatunnel vision tayo, yun na lang ang tinitignan natin. Sometimes we take a step back and hinga ka. Ba't ko ba ginagawa ito? Para kanino ko ba ito ginagawa? Alam kong cliche na po, gasgas na mga salita na po, pero kaya siya gasgas kasi totoo eh. Kaya siya gasgas kasi yun naman talaga dapat mong itanong sa sarili mo, para kanino ko ba ginagawa to? Bakit ba ako nag-decide nung araw na iyon na maglingkod sa Diyos? Bakit ba ako nung araw na iyon nag-decide? Kaya nga, kung mali ang dahilan mo sa umpisa, hindi ka tatagal.
Pero kung tama ang dahilan mo, yun ang magpapanatili sa'yo. I'm not doing this for people. I'm not doing this for anyone else. I'm doing this for God because I love God and I know He loves me. Diba? Kaya po, what motivates us? What keeps us going? No? Lagi ko pong binabalikan yung commercial ng paborito ko pong commercial ng Nescafe yun. Para pa kanino ka bumabangon. It's true. No? At sabi ng commercial, bumangon ka para sa kape. Yun naman ang layunin ng commercial eh. Diba? Ang sarap kasi magkape. Pero that's a great question. Para kanino ako bumabangon? Para saan ko ginagawa ito? The world has its own list. Ginagawa ko ito para sa aking pamilya, para sa aking asawa, para sa aking anak, para sa aking mga mamanahan, etc., etc. Pero for the Christian, para kanino natin ito ginagawa? Para sa Panginoon. No simpler answer. Diba? So the point of it all is, let us discipline ourselves. Yun po yung last point, ano? Disiplinahin natin. Let us be self-controlled. No? Kasi wala naman pong ibang paraan. Again, there is no shortcut or easy way. And a few things, letter A, discipline has a cost. No? May kapalit kasi ito. It will take something from us. At ang mababasa nga po natin dito, no? Unang Korinto, Kabanatang 9, 24 hanggang 27. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. No? Discipline isn't desirable, but discipline is worth it. Discipline is necessary. Kasama dito ang hard work. Again, ginagamit ni Paul ay yung metaphor or yung comparison. Mas magandang word, comparison ng isang atleta na manlalaro. Alam ito ng mga taga-Korinto kasi meron silang lugar doon for all of these games or athletics. So alam nila, naiintindihan nila yung sinasabi ni Apostol Pablo nang sabihin niya ito sa kanyang liham para sa kanila. Nakikita nila kung paano nag-e-ensayo at nagtitiis at naghihirap ang mga manlalaro para lang inaasam nila ang isang putong, yung wreath. No, nagawa sa halaman, gawa sa dahon na ipinapatong sa ulo ng nagtagumpay. No? At hinahambing niya ito sa effort at disiplina na dapat din pong makita sa mga mananampalataya. No? Discipline involves being costly. No? Pagka ikaw ay atleta, marami kang kailangan tiisin, marami kang kailangan tanggihan, marami kang kailangan gawin para lamang pong maabot mo yung gusto mong marating. Ganon ang mananampalataya dapat. Nais nating marating ang langit, pero alam nating patungo na tayong langit eh. So what's next? Hindi naman tayo ang dahilan kung bakit tayo pupuntang langit eh. The next best thing, again, babalik tayo dun sa Romans 12:1 kanina. The next best thing is, what can I do? The least I can do is glorify God. Yun na lang ang pwede kong gawin eh. Yun na lang ang dapat kong gawin. Hindi ko kayang bayaran o palitan ni ito. Ang pwede kong gawin ay luwalhatiin ang kanyang pangalan. How will I go about doing this? Pwede akong maglingkod o dapat akong maglingkod, pero hindi ako pwedeng maglingkod ng ganito lang ako. Dahil hindi ko alam ang tama at mali, hindi ba ako marunong at hindi ako nagsanay sa mga bagay na ito. Hence, you get that cycle of discipline. Gusto nating maging kagamit-gamit sa Panginoon, pero para tayo maging kagamit-gamit sa Diyos, kailangan niya tayong hubugin sa hugis na nais niya para sa atin. And just that idea of molding, alam mo po yun, hindi po yun madali eh. No? Kaya nga mas mapalad ang mga bata, di ba? Mas madali pong hubugin ang bata pa ang kalagayan o isipan. No? I'm speaking literally. Di ba? Mahirap na pong hubugin yung may edad na, matanda na, marami na pong mga diferensya.
No? Pero hindi naman po yun mali at hindi naman din po yun imposible. Mas matindi lang po ang kabayaran madalas. Marami kang adjustment na kailangan pong gawin. But we do it because we know it will result in success for our goal. No? Godliness is our wholehearted devotion to God and doing what is pleasing to Him. Pagdidisiplina sa ating sarili, no? Sa ating oras, sa ating ginagawa, sa ating mga kagustuhan, sa ating mga layunin, sa ating mga pangarap. Lahat ng ito'y binabago para patungo doon sa layuning purihin natin ang ating Panginoon. No? We should not be... Ang paalala po ni Apostol Pablo, no? Isa sa mga kabayaran ng disiplina po, no? Hindi po tayo dapat maging alipin sa anumang ibang bagay. Liban sa Diyos na nagligtas sa atin. Sabi po niya, ito sa unang Korinto, kabanatang 6:12. May magsasabi, malaya akong makakagawa o makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. No? Referring to the idea of freedom, sabi po ni Paul, kahit man yan ay may kabayaran. Hindi porket pwede mong gawin ang isang bagay, ay dapat mo nang gawin ito. No? Dapat tayong mapangunahan ng kaisipan na ano ba ang makakabuti. Higit sa lahat, ano ba ang magbibigay kapurihan sa atin pong Panginoon. Even that is costly. No? Pwede naman akong magalit eh. Pwede naman akong magwala eh. Pwede naman akong gumawa ng mga bagay na hindi magaganda. Pero ba't ko gagawin yun? Wala namang maidudulot yun kundi masasamang bagay. No? Just because we are able to do something does not mean we should do these things. No? Kaya naman, panghuli, letter B, discipline must be applied to daily life. No? Pangunahin po na paraan ng pagdidisiplina natin sa ating sarili ay ang patuloy na pagsasaliksik at pag-aasam ng kanyang salita. Sabi nga po sa Colosas, Kabanata 3:16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. No? Una sa lahat, salita ng atin pong Panginoon ang atin pong pahalagahan. Everything else will come as a byproduct of this great thing. No? Pagpapahalaga sa atin pong kapahiyagang napakinggan. That's why we listen to the message. That's why we study the Word. That's why we continually seek out God's revelation daily in our life. Balikan ko po yung unang Timoteo Kabanata 4, talatang 6. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Si Timoteo na tumanggap lamang din naman ng turo ay inaatasan ni Apostol Pablo na ituro din ito sa iba. At yung mga iba namang ito na tumanggap ng turo, ituturo din nila ito sa iba dahil yun naman talaga ang nararapat. No? Kaya doon niya maipapakita na pinalakas ka ng mga turo sa pananampalataya. No? At mabuting aral ang iyong sinusunod. No? Kaya nga ang pag-aral ng salita ng Diyos, hindi lamang po impormasyon. No? Maraming tao, information overload eh. No? Pero wala naman pong naidudulot na mabuti sa kanila. It should be always application. How does this apply to me? How can apply this life-changing message in my life? Ngayong umaga, ang topic ay disiplina. Ang tanong mo dapat sa pagtatapos nito, anong dapat kong gawin? Paano ko ito masisimulan? No? You have to start. At hindi pwedeng puro plano kasi marami sa atin mahilig magplano eh. Mahilig mag-drawing, pero puro drawing lang. Kailangan nating simulan talaga ito. How will I start? How will I begin it? And then, discipline will maintain it. Kasi kailangan ng follow-through. Hindi pwedeng ningas kugon na puro simula lang. Marami din ganyan. Puro umpisa. Pero wala namang natatapos. Etong mga kaalamang ito ang nagpapaalala sa atin kung paano dapat tayo mamumuhay sa kasalukuyan. No? Remember that the goal of the Christian life is not just happiness and fulfillment. Hindi po yun yung layunin.
Hindi natin layunin maging masaya lang at maging, alam mo yun, maging satisfied lamang sa kung anong meron tayo. Yun ay byproduct lang. Ano lang yun, karagdagan lang po yun. Pero ang layunin natin ay maging mabuting ehemplo at lingkod ng Panginoon. That's the goal. No? If we pursue that goal, God will bless us with true joy and fulfillment. At doon sa mga naglilingkod sa Panginoon, wala na silang hinahanap na iba. The choice is up to us. Tandaan natin, lahat ng ating ginagawa ay may kabayaran. Sabi po sa Roma, Kabanatang 2, 6-8, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang nahaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Muli ang pagiging disiplinado. Ang pagdidisiplina sa sarili ay marka, ay palatandaan ng kalaguan para po sa mananampalataya. Hindi na siya pinapangunahan ng mga mabababaw na bagay katulad ng emosyon o mapabago-bagong mga motivation. No? Naiintindihan niya ano ang hinihiling sa kanya ng Diyos at gagawin niya sa lahat ng kanyang makakaya ang naisin ng Panginoon. Para po sa ating pagtatapos, nawa nagbigay ng paalala sa atin ito. No? Ilang tulog na lang ay sa-celebrate na po natin ang atin pong anniversary, ang atin pong church anniversary. And it's always a nice thing to look back. Part na po yun ng celebration. Bahagi po yun lagi ng yung pagbabalik tanaw, bahagi naman po yun lagi. Because again, that's how we appreciate it. Tinitignan natin kung saan tayo nanggaling at kinukumpara natin sa ngayon and na-appreciate natin yung mga bawat ng pangyayaring naganap sa buhay po natin. But hindi tayo doon nakatingin lamang. Hindi lamang doon nakatambay ang ating mga mata. We also should look to the future. 'Di ba? Hindi pwedeng laging sa likod nakatingin. Dapat saan tayo patungo? Ano ang layunin natin sa buhay natin sa hinaharap? Nais mo bang maging kagamit-gamit para sa Panginoon? Paano ko gagawin 'yon? Paano ko sisimulan 'yon? Nais mo bang maglingkod sa Diyos? Gusto mo ba ito? Paano mo gagawin ito? Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. No? Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili, hindi lamang tayo nabubuhay para sa bawat araw. Nabubuhay po dapat tayo dahil para sa Panginoon. Dahil siya naman din ang nagkakaloob ng buhay bawat araw, no? Sa ating lahat. No? Patuloy tayong mapalakas at patuloy nating mapag-ensayo ng mabuti ang self-control and discipline sa ating mga sarili para sa kalaguang espiritual na nais ng Panginoon. Ibalik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri sa umagang ito. Sa ating pong pagtatapos, inanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay mananalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, maraming salamat muli sa maliwanag na mensahe ninyo sa amin ngayong umaga. Napakahalaga ng inyong mga paalala, ang inyong kapahayagan ngayon upang kami po ay muling mapaalalahanan at mapalakas, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kailangan naming ipakita, Panginoon, ang aming kaseryosohan sa pagtanggap ng kaligtasang nagmula po sa inyo. Ipakita namin ito'y talagang mahalaga sa amin, sa pamamagitan ng mga gawa namin, sa pamamagitan ng bunga ng amin pong pakikipag-isa sa inyo. Patuloy, Panginoong Diyos, na ipaghanda ng mga mananampalataya ang kanilang sarili para sa lahat ng mga mabubuting gawain. At kung ito naman ang naisin namin, ang paraan para ito'y makamit namin at maabot ay sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagiging makadiyos. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan niyo kami. Hindi namin ito kaya sa aming sariling kakayahan lamang, kundi sa pamamagitan lamang ng inyong biyaya at kagandahang loob. Dalangin po namin na sa araw na ito ay simulan nga naming isipin at alalahaning mabuti ang mga bagay na ito at kung ano ang mga susunod na hakbang na dapat naming gawin. Pagpalain niyo po kami, Panginoong Diyos, at nawa ang mga nag-aalinlangan o mga nagdadalawang isip ay mahinto na at simulan na nila ang mga tamang hakbang para po sa paglilingkod at pagpupuri sa inyong pangalan.
Sa buong araw na ito, sa inyo kami nagtitiwala at umaasa sa lahat ng mga mabubuting bagay at sa inyo kami lumalapit, Panginoong Diyos, upang tulungan kami sa lahat ng mga kahirapang maaaring dumating. Lahat ng papuri at parangal ay tanging sa inyo lamang, Panginoon. Tanggapin po nating lahat ang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.